Yo, what's up mga kabiyahe? Good morning at welcome na naman sa panibagong video. So ito nga pala ang ating day 21. So sobrang late ride out na ako mga kabiyahe dahil wala akong memory storage. Kailangan po magpasa sa phone. I have to edit my videos as fast as possible at upload it to YouTube channel as fast as possible. Well, unfortunately the internet here is kinda slow, but still we managed to upload one video, which is the day 13 of my Philippine Loop Adventure Tour. At nandito tayo ngayon sa Pagadian Fishport, kung saan sumay trip ako. Tapos dito na rin ako kumain ng agahan. Bali ang oras ngayon mga kabiyahe ay 9:16 o 9:17 in the morning. Bali maga ako nag-ride out sa pension house kung saan ako natulog. 7:30 AM nag-ride out na ako doon, tapos nag-stroll ako dito sa Pagadian City. Dumaan ako ng Fishport, tapos pinuntahan ko yung Quincentennial Marker, which is yung golpo ng Moro. At ito, pabalik na tayo kung saan naahon tayo. So ngayon yung mga kabiyahe, ayan, yung modernized na yung kanilang tricycle dito, na ang tawag nila dyan sa mga tricycle na ganyan ay bao-bao. Bao-bao mga kabiyahe. Tapos hinahanap ko yung sinasabi nilang tricycle na nakatingala. Bihira lang natin makita. Tingnan nyo yung mga ano nila, naka-elevate yung kanilang mga tricycle na ginagamit sa pang transport ng tubig, pagkain, at kung ano-ano pa, naka-elevate. Kasi yung kalsada dito is puro ahon, puro uphill mga kabiyahe. So labas muna tayo dahil pupunta na tayo ng Dapitan Port mga kabiyahe, dahil tatawid na tayo papuntang Dumaguete. So labas muna ako dito sa Pagadian City mga kabiyahe. Pero bago tayo makalabas dito, isang matinding ahunan muna ang ating daraanan. So pakita ko sa inyo yung sinasabi kong ahunan. 8% gradient mga kabiyahe. Umalis na, sayang. Sayang. Sobrang rare ng ganong tricycle dito dahil modernized na, nakahagip pa ng camera. So ayan mga kabiyahe, ano, puro ahon dito. Bawat kanto kailangan mong ahunin. Siyempre kung bababa ka, kailangan mo lusungin. Palabas na tayo ng Pagadian, pero ahon muna tayo. Ang makasakit din 6%. Hindi na ako dumaan dun sa may 8% gradient na mahaba-haba. Dito na ako sa ibang daan para maguhitan. Ayan, ganyan na yung bago nila, bao-bao kung tawagin. 7% gradient and 8%, 8.3. Diba? Solid dito sa Pagadian. Talagang lalakas ka sa ahunan dito Pero wala pa ako nakikita ang siklista. Tagak-tak agad pawis ko, pambira. So ayun mga kabiyahe, nakalabas na tayo. Malabas na tayo ng Pagadian pala. Ayan, triangle. So palabas na tayo mga kabiyahe. Ayan, salamat Pagadian. Kahit sobrang saglit lang stay ko dyan, masaya naman ako dahil nakapunta ako sa lugar mo. So ayun mga kabiyahe, nakabalik na tayo dito sa Patag. Bali 8 kilometers na patag ito mga kabiyahe, papuntang Labangan, which is doon yung daan natin papuntang Dapitan. Time check 9:49 in the morning.
I think 35 degrees. 36.9. My God. Ayan, 9:50 na. Nakaka 2,601 kilometers na tayo. Let's go. Let's go. Let's go. So ayun mga kabiyahe, Tapudok Patrol. Punta na tayong Dapitan. Sir, papuntang Dapitan. Dito. Thank you. Thank you. Hop, hop. Ayan, sisigurado ko lang para hindi tayo maligaw. Dito nga pala ako tumambay kahapon. So, nasa ano na tayo? Labangan. Ito na rin pala yung munisipyo nila, guys. Zamboanga del Sur. Ayun o. Ito yung nangyari sa akin dati sa isang Pasig. May isang marikit na dalagit ang nangakit panagdikit sa akin nang biglang lumapit. Asa na yung ahon? Ilabas ang ahon. Ilabas yun na ang ahon. Dali, dali. Nabitin ako sa Pagadian eh. Ayan bundok na yan. Nakikita nyo. Yan yung tatawirin natin mga kabiyahe. Let's go. Alright. So yun mga kabiyahe, eto na nga. Sabi ko ilabas yung ahon, eto na. Pero slow down lang daw, slow down. Walang iya, ang taas. Ang taas ng ahonin natin. Wow. Ano yan? Papuntang langit. Grabe oh. Labudol. So yun mga kabiyahe, nandito tayo sa Bulacan Bridge. At yung ahon na motorik, sukatin natin kung gaano kahaba. So tara. So 17.8 kilometers ako ngayon. Tignan natin kung ilang ano. Ito kasi walang point eh. Walang point, ito meron. So dito tayo magbe-base. Let's go. Ship lang ako, magsi-ship lang. Ayun, mukhang banayad lang naman. Pero hindi eh. Taas niya eh. Oh, mataas. Gaano, gatuldok lang yung 4 wheels. Mababa to at mabagal yung pag-akit natin. So balitaan ko kayo kung gaano kahaba to. 5% to. Kita kasi tayo sa taas maya maya. Ahon lang ako. Hirap mag-ahon ng one hand eh. Hey. Naka 800 meters of climb na ako. 10 to 11% ang gradient. Pangit lang kalsada, malubak.
1 kilometer. Ha. Peanut. Peanut. Oh, 13. Lapit na. Hello, hindi pa pala. Ayun sa taas. Ah, lusong na. Ayun o. U-turn lang ako, picturean ko yun. Peanut. Haba niya is 1.3 1.3. U-turn lang ako. Wala na, lusong na yun eh. Ayan o. Wow. Solid mga kabiyahe. Picture lang ako dito. Tuloy tayo. So ayun mga kabiyahe, ayan, merong welcome, you are now entering Aurora, Municipality of Aurora. Go clean, green and happy, the God's country. Wow, to God be the glory. Tara, pasok na tayo dito mga kabiyahe. Puro ahon. Ang taas ng natin, above sea level, 350 meters. Akala ko yung ahon kanina na 1.3 kilometers ay puro lusong na ang kasunod. Nagkakamali pala ako. Ahon pa rin pagkatapos nun.
Ayan o, 2%. Banayad lang pero kayang-kaya. Bakit kaya ganun? Pagka pangalan ng isang municipality Aurora, puro ahon. Walang iya. Ayun o, may siko pa surprise. Atas natin 400 plus and 414 above sea level. 415 na. Pataas pa yan. Tapos yung temperature is 38.1 degrees. So doble pahirap. Hirap na dahil mainit, hirap na dahil ahon. Gapang lang. So mamaya ulit mga kabiyahe. Ubusin ko lang tong ahon. Yun, sa wakas may lusog na rin mga kabiyahe. Sabi mo, above sea level natin 460. At ayun, lulusog na tayo sa wakas. Ay oh, sorry. Hayop, ang tarik. Putik. What the freak. Biluhan natin. What the... Ayun lang, may intersection guys. Kailangan natin mag-yield. Ayun o, may intersection. Whoop, whoop, whoop. Thank you. Hello. Kargahi. Fuck. Wala na. Walang hiya. 460 kanina, di ba? Bumalik sa 460. Ah, 461. Kinapos. Nakakabawas ng pwersa yung ano, paghawak ng camera. Sira kasi yung mount. Sayang. 6%. Grabe. Akala ko lusong na. Mayakan pa rin pala. Mamaya ulit mga kabiyahe. Whoop! Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do
of art. I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Bali yung nilusong natin pala mga kabiyahe, 100 meters of elevation gain lang ang nabawas, dahil 365 meters above sea level pa rin tayo. Ibig sabihin mataas pa rin tayo mga kabiyahe. Hindi ko lang sure no kung yung dapitan nasa taas ba yan, pero sa dapitan pa tayo pupunta, which is dagat, so dapat mababa siya. Hindi ko na inalam yung ruta dito, wala na, hindi na ako nagtanong. Kaya surprise kumbaga. Hindi ko na inalam, hindi ko na tinanong, hindi ko na ni-research kung ilan ba yung elevation gain dito. Kasi ito na yung last day ko dito sa Mindanao. So I will take this ride slowly. So average lang ng 15 to 20, 5 to 10 pag ahon, 15 to 20 pag patag. Baga last day ko na sa Mindanao, nanamnamin ko na yung pagbiyahing bike ko dito mga kabiyahe. Hindi ko na siya bibilisan. Alright, mamaya ulit. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Napakahaba, 165 meters. May 209 pa. Yes, nakatawid na tayo ng bundok. So yun mga kabiyahe, bali andito na tayo sa Molave. Welcome to the municipality of Molave. Alright. Ayun mga kabiyahe, tuloy ang biyahe. At ito nga bumungad 11%, 11.5. Mukhang matarik, mukhang mahaba. Nagli lang. Haba 12%.
13. .8. Daming ahon ngayon ah. Mahaba, mamaya ulit. Ang hirap mag video. Ayan oh. So wala nang 100. Mamamaalam na ako kay Mindanao. So yun mga kabiyahe. Time check 1:58. Ahon pa rin tayo. Diba kanina nasa 460 meters of elevation gain tayo above sea level. As lumusong tayo, bumaba tayo sa 100 meter above sea level. So almost 8 kilometers na akong umaahon. Bumalik tayo, nilagpasan pa nga. Ayan, 566 meters above sea level na tayo. Iba tong nadaanan ko, shortcut binigay ni Google, pambira. Ewan ko lang dun sa main highway kung ahon din ba, pero hindi ko sure eh. Yun, maraming salamat kila Master Boom, kay Master Tata para dito sa pangalan nito. Sorry, I forgot. It sounds like budol eh. Sounds like budol, which is perfect ngayon dahil umaahon tayo at nabubudol ng ruta na to. Parang siyang ano, parang siyang kalamay ng Bohol. Malagkit. Lahat ang katapusan to eh. Oy, you're leaving Molave, Surigao del Sur. Pambira. 571. Ayan, mamaya ulit mga kabiyahe. Yabang ko pa no kanina. Ang ganda ng intro ko eh. Nabitin sa ahonan sa Pagadian. Naghanap ng ahon ngayon. Eto, binigyan tayo ni God. Diba? God is good all the time. He always answered our prayer. So mga kabiyahe, please pray. It works. See you later. Mahaba pa. 577. Papalo yata ng 600 to. Huwag naman sana. Di, ano yan, pag may ahon, may lusong. Alright. Kaso hindi ako makapag-video sa lusong ng maayos. Pasensya na. So yun mga kabiyahe, patuloy pa rin tayo umahon dito. Nakaka 10 kilometro na tayong ahon. Walang recovery. Ang pinaka-recovery lang is 4%, 3%. Tapos, chinek ko sa Google Maps, sabi ko, bakit kako walang dumadaang mga sasakyan gaano? Bilang lang sa daliri. Kagaya no, kita nyo? Wala masyado. Ngayon, hindi pala ito yung main highway. Parang shortcut itong dinaanan ko. Shortcut na budol. Walang hiya. Ang taas na natin, nasa 700 meters above sea level na tayo. Papunta yata ng Baguio to eh, pambihira. Turning 11 km na ahonan. Solid ah. Tsaka tinakpan ko na yung ano, speedometer ko muna. Ang sakit pag nakikita ko yung gradient eh, umaaray ako eh. Ayan oh, tinakpan ko muna ng bar nuts para ano, dire-diretso, para focus lang sa pagpadyak, wala nang iba pang iniisip. Uy, ito recovery. Ay gagi, hindi ahon pa rin oh.
Mamaya ulit mga kabiyahe. So yun mga kabiyahe, dito tayo sa taas. After 13 kilometers of climb, 747 ang above sea level natin, at average percent siya ng 5% gradient. So napalaban, at eto na nga, dito tayo sa tuktok. Ewan ko lang kung tuktok na ba ito, pero pababa na to mga kabiyahe. So tara, tignan natin kung gaano kahaba yung ano natin. So ang starter natin 2651 ang ating distance. So tignan natin kung ilan, kung bawi ba or lugi. Let's go. Bakit sinumpat niya? Sa prank, kage. Ahon pa rin pala. Ahon pa rin, oh. 5% gradient. Loko. Ano? Ahon pa pala yun. Akala ko puro lusong na. So ito, sigurado na ako. So elevation light gain natin naging 760 from 747. At ang starting point natin 2651 pa rin. So, tignan natin kung gaano kahaba. Ba't ganon? Ba't ganon, ahon pa rin? 8% gradient. Naloko na. Ay nako. %9 to. Akala ko lusong na. Umasa ako. Ang taas pa pala. So ayun mga kabiyahe, kumain na rin pala ako kasi andyan pa ako sa Josefina. So time check 3:38 in the afternoon at 60 kilometers pa papuntang Dipolog City. So ayan, kalimutan ko video, nagutom eh. So ayun, kain lang ako tapos direct na ride out na tayo kasi 3:39 na. Baka abutin ako ng gabi sa lugar na walang masyadong bahay. So ayun, kain. Ayun pala, ang gaganda nung nakasulat oh. Ito ang talagang tumatak eh. Let your dreams blossom. Diba? Let your dreams blossom. Let's go. So lusong na tayo mga kabiyahe.
Sa prank na naman. May ahon pa rin. Kala ko lusog na, pangatlo na to ah. Grabe yung tarik. 10%. Akala ko lusong na. Excited pa naman ako. Walang hiya. Ahon. Oh. Bali nakaka 61 kilometers pa lang ako. At another 60k papuntang Dipolog. Pa Dipolog to Dapitan siguro mga 20 plus km. At ang oras ay 4:12 na ng hapon. Ayun mga kabiyahe. So abutin ako nito ng dilim. Ayan. Pero safe naman sa area na to dahil safe zone naman na ito. Kaso kung wala pa yatang masyadong kabahayanan madadaanan ko lugar. Ang haba. At mukhang uulan pa nga yata. Haba pa mga kabiyahe. Mamaya ulit. Napaprank tayo eh. So ayun mga kabiyahe. Ayan. Sana ito na yun. Lusong na tuloy-tuloy. Ang taas na natin oh. 828 meters above sea level. So tara, let's G. Ang lamig dito, 23.9. Hmm. 2655 kilometers. Let's go. Tingnan natin kung ilang kilometro tong lusong.
Naglaw. Nakaka 4 kilometers na lusong pa lang tayo, pambira. So yun, time check 4:43 mga kabiyahe. Yung nilusong natin kanina na 9 kilometers, ang nabawas lang sa 800 meters above sea level, kalahati, may 400 pa. Eto, since umaahon tayo ulit, bumalik siya sa 500 meters above sea level. Pero kung gaano tayo kataas, oh. Masakit. Ayun, 529 meters. Daming siko dito. Sama pa yung panahon. Mauulanin tayo na ito sa biyahe. Grabe. Very wrong yung ginawa ko. Pinetics ko yung mula Pagadian papuntang Mulave. Kung alam ko lang na ganito katindi yung ruta, alas 5 pa lang nag-ride out na ako dun sa Pagadian. Yan nangyari. Pinetics ko pa kasi 9:30 na ako napag-ride out dun. Tapos papuntang Mulave, chill ride lang, chill pace lang. Tapos ito, nabutan tayo ng dilim sa bundok. Aabutan tayo na ito 4:45 na, pero it feels like 6 PM already. Kasi pag 6 PM ganito kadilim eh. Namumupa yung sama ng panahon. So kailangan natin makalabas dito. Bundok kasi ito eh. Kailangan natin makatawid. Kasi pagbaba natin dito papuntang Serious Menia, yan, medyo maraming bahay na yan. Pero sa part na to, kita nyo,
halos walang kabahayanan. Tas natin oh. Wow. Grabe oh. Zigzag. Come on, come on. 5%. 5 to 6% ang gradient. So mamaya ulit mga kabiyahe, focus muna ako dito. So ayun, umulan nga mga kabiyahe, lumakas na. Kakabote lang ako. Alas 5 pa lang naman. Ayaw eh. Ayaw pumata. Ayaw mapagpatungan. $5.11 mga kabiyahe. Dito pa lang tayo sa Sergio Osmeña. So tara, malakas na kasi. So ayun, mamaya ulit. So ayun mga kabiyahe, sumilong muna ako dahil sobrang lakas ng ulan. At nandito ako ngayon sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Sur. So ayan sila sir. Ayun, magandang hapon po. Ay, baka may gusto po kayo shoutout. Safe travel sir. Ayun, maraming salamat sir, magandang hapon. Shoutout. Mabuhay ang agila. Ayun. So ayun mga kabiyahe, napakalakas ng ulan no. Kung kailan malapit na tayo, tsaka pa tayo inulan. Pero okay lang yun. So, may ulit.
take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. I'm
her black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on the tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like... So ayun mga kabiyahe, bali andito na tayo sa Dipolog City. Maga tayo nakarating, alas 8 nakarating tayo. Tumambay lang ako dun sa may arko, sinadya ako. Tapos nagpahinga ng kaunti, nag chill ride na ako kasi sentro na to, wala na tayo sa bundok, patag na halos lahat ng kalsada. So punta tayo sa Dipolog Boulevard, side trip lang bago tayo umalis ng Mindanao. So ang daming ganap guys, mamaya kwento ko. Kwento ko mamaya. Daming ganap, parang dinidelay ni Mindanao ang aking pag-alis. So yun mga kabiyayan, dito na tayo sa Dipolog Boulevard. So let's explore Dipolog. Kaya nga nang sabi nito, napakaangas, ganda. Ano sumampa dyan? Explore Dipolog. So ayun mga kabiyahe, meron na lang akong 30 minutes to explore Dipolog. So ito yung Dipolog Watchtower. At ito naman yung Dipolog Listo Center, Public Safety and Civil Protection Main Station. So ayan, watchtower nila, walang ilaw, sayang. So tara, explore natin ang Dipolog habang meron pa tayong 30 minutes. Kasi alas 10, alis na ako dito. At ang oras ay 9:31. 29 minutes na lang agad, ang bilis. So tara, ikutin natin mga kabiyahe. Ilang minutes pa? 22 minutes pa yung aking memory na natitira. So ayan ulit mga kabiyahe, ang watchtower. Mikot lang ako dun sa overpass. Tara, dito tayo sa Dipolog Boulevard. Time check 9:32, 28 minutes left. Ang bilis ng oras. Ayan, grabe, sobrang buhay na buhay itong Dipolog Boulevard mga kabiyahe. Tapos ito ang kanilang tourist hub. Ayan, Dipolog Best. Wow, tourist hub. Tapos andito naman yung
explore Dipolog marker. Ayan mga kabiyahe, kung saan tayo galing kanina. So daanan lang natin. Ayan, 5 miles na tayo. Ito na nga pala ang mga huling sandali ko dito sa Mindanao. Whoop! Bago tayo tumawid ng Negros. Oh no, copyright. So merong no entry, pero sa tingin ko po pwede tayo dito dahil bisikleta naman. Syempre dito lang tayo sa gilid. Parang one way yata to, kaya no entry ang nakalagay. So ito yung kahabaan ng boulevard. Ayan, so para siyang ano, yung sa MOA Seaside. Ayan, and I'm not sure kung pwede pumadyak dyan sa loob. Parang hindi yata. So, counterflow tayo. Okay. Daming tao. So 9:34. Bilis ng oras. Ito may mga kainan dito. Marami rin kainan. Ayun o. Wow, food hub. Gutom na rin ako, kakain na kaya muna ako. Kaso 30 minutes na lang yung natitira sa atin. Baka doon na ako sa dapitan kumain. Ayun o, daming kainan o. Kainan, tapos dito sa left side natin, yan yung park. One way. Oh, meron din silang ano, volleyball, merong soccer, merong badminton, soccer field. Focus lang tayo dahil counterflow tayo. Pwede yata mag-bike sa loob. Oh, may basketball din oh. Dalawa pa. May basketball court. Grabe. Kung ganito lang sa ano, mayroong ganitong klaseng ano sa Manila. Sarap tambay yan, no? At sakyan. So ito, two-way na. Oh, yeah. Pagdating sa part na to, so pwede na ako mag-ilaw. So yun mga kabiyahe, 24 minutes left before we... Oh, may park din sila dito. Mga park din. Tuwa mga bata dito. Children park. Daming nag-date. Sagad na natin to. Grabe. So ito, diretso na to papuntang Dapitan. Mayroong shortcut dyan, pero hindi pa muna tayo pupunta ng Dapitan kasi napakalapit lang, 10 kilometers lang. So ito, pumadyak na ako papunta sa direksyon na ito. So nabawasan na yun, less than 10 km na lang. Ang daming establishment dito, hindi ka magugutom, diba? Sarap tumambay dito. Oh, may bar pa dun sa ano loob, oh, resto bar. Solid talaga. Ganda oh. Siguro mas maganda to kung ano, kung hapon, yung pa sunset. Maganda to. Kaso wala na tayong oras. So ayun, dito na natatapos yung boulevard natin. Next stop tayo, meron tayong pupuntahan. So ayun mga kabiyahe, bali yung cross na nakikita nyo, yan yung Santa Cruz marker.
Ayan. So, pa-picture tayo dyan. Galing tayo dun sa dulo. Madilim eh. Di ko na na-videohan. So ayun mga kabiyahe, yun yung Santa Cruz marker. So our next stop will be the Dipolog City Hall. Meron na lang tayong 7 minutes. Time check 9:53. Social media, SSS, Dipolog, BDO, McDo. Wow. So ayun mga kabiyahe, nandito na tayo sa ating next destination. Grabe ang ganda. Ang Dipolog City Hall at ang Magsaysay Plaza yung nasa harapan. Wow! City Museum at Public Library. Ganda. Grabe, ang ganda mga kabiyahe oh. Kasi yung fountain hindi gumagana. Pero City Hall Museum. Para sa City Hall na may museum sa loob. Tama ba pagkakaintindi ko? Yan. So ito yung City Hall ng Dipolog City. Tapos yung sa harap natin is Plaza Magsaysay. So tignan natin to. Kung sino itong Pascual Tan Martinez, this person, Reverend Father Nicasio Yeves Patangan, this guy, and the last one is Eugenio Ridula Margate. Oh, nice, ang ganda ng angle dito. Wait lang, magpipicture ako. City Hall. City Hall. So iba yung kanina. Ito yung legit na City Hall. Yung kanina City Hall Museum. Tama ba? Ano kaya to? Ang gulo. Pa-comment nga mga kabiyahe kung ano tong building ba to, kung City Hall ba ito o I don't know. So ayun mga kabiyahe, upon research sa Google Map, itong building na ito pala ay ang Zamboanga del Norte Provincial Capital mga kabiyahe. So ayan, ang laki niya oh. So ito yung provincial capital. So ayun mga kabiyahe, meron silang dito, Hudiaka Zanorte. So try natin pasukin kung anong meron sa loob. Mag-extend na ako. 10:18 na. Kulang ang 30 minutes eh. Tara. Event center. Daming tao. May mga nagiinom din. Parang fiesta yata. Ikot tayo. Ayun o. Mga nagiinuman, may mga kainan din. Tapos dito Sir, greeting. May kumakanta, baka maka-copyright ako. Huwag naman sana, sintonado naman eh. Hindi, joke lang.
na tayo ng 28 minutes. Kaya, ay sir, salamat ha. Kaya, kailangan na natin lumargo. Bali, malapit na rin naman dito yung Dapitan Port. 10 kilometers away lang mga kabiyahe. Wow. Ang ganda ng rotonda nila oh. Beep beep. Ganda ng rotonda nila. So pagkanan, Polanco, Dapitan. Ayun, dito tayo sa left side. Ikot tayo mga kabiyahe. Ay, dito pala. Hop! Sorry. One way pala yun. Wow. So yun mga kabiyahe, didiretso na tayo ng Dapitan. So wala na rin akong memory space at 10 minutes na lang. So doon na tayo magkita-kita ulit sa Dapitan Port. Paalam, Dipolog. Sobrang bitin ng isang oras. Actually sabi ko kanina 30 minutes lang tayo mag-explore sa Dipolog, pero sobrang kulang. Meron lang sana ng isa pang araw eh. Pero anyways, tara sa Dapitan. So ayun mga kabiyahe, nakabili na ako ng ticket dito sa Fast Cat. Bali ang binayaran ko ay 1,036. So 552 para sa ayan, passenger rates. Sa economy lang kinuha ko. Tapos si Black Horse, ayan yung bayad niya 486 plus merong fee, kaya 511. So ang total is 1,036. Time check 11:30 something. At ang alis ng barko ay 2 AM mamaya. So mag-alas 12 na. Hintayin na lang natin. Doon na tayo sa loob magpapahinga. So yun, pasok na tayo sa barko. Resibo po. Address yun. Pasok na. Doon muna sa gilid. Doon muna sa gilid. Ayan, so dito na tayo sa loob ng Fast Cat mga kabiyahe. So dito ko na tatapusin. Saan po? Dito. So ayun mga kabiyahe, dito na tayo sa Fast Cat at tayo ay mamamaalam na sa Mindanao. So maraming salamat Mindanao sa napakagandang experience. Sobrang challenging ng iyong ruta, sobrang saya, sobrang ganda ng mga magagandang tanawin. Basta the best. Grabe, kahit nakakapagod hindi mo ako pinabayaan Mindanao. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga tao na nakasalamuha ko sa daan. Sobrang dami nyo, hindi ko na kayo maisa-isa mga master, pero pipilitin ko. And maraming salamat sa Mati, sa kapatid ko si John Paul, tsaka sa Monares family. And maraming salamat sa mga siklista sa Wow Manay. Yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa kay Michael Mendoza, kay Master, at sa kanyang kapatid na si Obet or si Master Obet Alagon, at kay Master David Alagon sa Davao City. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman KTL, kay Master Ken Tabay Lasya. Maraming salamat po sa mga Jensen Bikers Community, sa Tropang 430 at sa Centurion Jensen. Maraming salamat sa inyo mga master, at saka sa mga siklista na sumalubong sa akin sa bandang Tacorong, yung team Takatba. Maraming po salamat. At
sobrang thankful po ako sa mga lahat ng tulong nyo at sa Cotabato Off-Road Enthusiast. Maraming salamat po. Sobrang thankful din ako kay Master Christopher Starbuco. Maraming salamat Master Christopher. Kay Master Boom Boom, thank you very much. Kay Master Tata na sobrang bait at sobrang accommodative. Maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga members ng core, thank you so much. Shoutout kay Master Dodong, maraming salamat. Saka kay Master Aldrin, anak ni Master Tata at Master Dodong. Sobrang thankful ako. So ayun mga kabiyahe, tawid na tayo papuntang Dumaguete. Marami pa akong gustong sabihin pero dahil pagod na ako at ang oras ay 1:30 na, ito na lang muna sa ngayon mga kabiyahe. So I hope you guys enjoy this video. Tapos pag ako tsaka inaantok na ako, bawi ako soon. Maraming salamat po sa lahat ng tao na sumuporta sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. See you when I see you. So yes, I'm Mike and I traveled Mindanao using my bike. Thank you. So ayun, nakakalungkot pero yun nga, gaya na sinasabi ko, malungkot na masaya na malungkot kasi aalis na ako sa Mindanao. Masaya kasi may pagpapatuloy ko na mabuo ang aking pangarap na maikot ang Pilipinas gamit ang bisikleta. So ayun, maraming salamat sa Delta Appliances, kay Master Wilson ko, kay Master Efren ng Efren Rico Cycling, sa SPN Cycle PH para sa aking IGP Sports devices na gamit ko ngayon para sa aking Philippine Loop. At maraming salamat po sa lahat ng aking followers. Sobrang dami, hindi ko kayo ma-replyan isa-isa. Sa lahat na sumusubaybay sa aking paglalakbay, maraming salamat po. At shoutout sa aking asawa, si Liza, sa dalawang anak, si Michael at Micaela. Miss na miss ko na kayo. Malapit na akong umuwi. So ganito lang mga kabiyahe. Peace. I'm out. Thanks for watching. Bye bye. So this is our day 21. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.